Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod, ang maghahatid po sa inyo ng messages from our divine. No? Wait lang po Okay, so gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe, sa ating mga new subscribers, sa ating sa mga nag-subscribe. Lutang kasi late na po, antok na po ako talaga sa totoo lang. Okay, so gusto ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga nag-subscribe, nag-like and share, and sa mga patuloy po na sumusubaybay nitong ating channel about spiritual awakening. More on spiritual awakening po tayo. Paminsan-minsan naman po talaga nagre-reading po tayo ng love reading. No? Yesterday, about saan ba yun? Tarot vision po yung yesterday. No? So maraming salamat po sa mga comments, no, and sa mga talagang patuloy po na sumusubaybay sa ating channel. Ngayon po is kukuha po tayo ng messages from Divine, pero gagamit po tayo ng isang tarot and isang oracle card, which is yung animal spirit. No? So bihirang-bihira po natin gamitin ito. So kukuha po tayo ng messages sa Holy Spirit, no? Holy Spirit, sa Animal Spirit, sorry. Yun, yung ganon. So, yun. So, tingnan po natin kung ano po yung ibibigay na mensahe sa atin, no, from Divine. And, by using the oracle na Animal Spirit and, and Tarot. Okay. Ayan. So, syempre, kailangan po nating humingi po ng basbas, syempre, no? Teka lang po, at ako'y mag-cleanse lang po muna. Sinimulan ko na po kagad kasi po talagang po yun. Hindi ko naman po pwedeng, hindi po ako magbibigay po ng mensahe sa inyo. Gusto ko po kasi sana hangga't maaari daily po is updated po kayo sa mga readings. Mahirap pong maka-miss ng isang reading para po sa inyo. By the way, gusto ko po magpasalamat po sa patuloy po na sumusubaybay po na ating channel, and sa mga sa mga nagpa-reading, nagpa-healing ngayong araw po na to. Again, medyo blockbuster po ang mga black magic ngayon, mga pasyente ko po, halos ganun po ang mga, may goodness, ganun po ang mga karga. At hindi lang po basta karga, ha. Buhat-buhat talaga. Bonggang-bongga. Okay? So, alam niyo po yun. Talaga pong kailangan po natin ng madibdibang dasal, no, sa araw-araw. Kailangan po yan. Kasi nga po, talaga hindi po natin alam kung sino po yung darating na pasyente. No? Or kung yan ba ay magpapareading or magpapahealing. Kung ano pong bitbit niyan. Elemento po ba yan? Pilay lang? Body pain lang po ba yan? Or black magic, no? So, yung mga ganon. So, kailangan po talaga sa mga ganito is talagang well prepared kayo. Kaya, lagi ko pong binibilin, no, sa inyo na kailangan po is andun po yung talagang kargado po kayo lagi ng dasal, no? And make sure po na kompleto po yung tools na meron po kayo para po pagka meron po kayong pag nakikipag-combate na po kayo is andun po yung kaligtasan ninyo, no? Na talaga pong well secured kayo pagka talaga meron mga attacks, no? Kasi po minsan talagang, alam nyo yun, malayo pa lang yung pasyente nyo, papunta pa lang sa inyo, alam nyo nang meron susugod na hindi maganda sa inyo. Okay? So, let's start. Mag-pray po muna tayo, no? Panginoong Jesus Ama, Panginoong Diyos Ama, ako po ay narito muli sa inyong harapan. Ako po ay humihingi sa inyo ng gabay, suporta, mensahe na magmumula po sa inyo po ng universe, angels, spirit guides, ancestors, even elementals po, and sa mga ascended masters po. Ako po ay nananalangin po sa inyo na kami po ay inyong samahan, kami po ng aking mga subscribers, followers, viewers, at lahat po na talaga naman po patuloy po na
Nananalangin po sa inyo at naway lahat naman po mga ito ay lahat naman po ng iba, I mean yung iba po is magsibalikan po ng loob sa inyo. Sa pamamagitan po nitong channel po na ito nyo pong ibinigay sa akin, naway mabigyan ko po sila ng loob na magbigay ng or magbalik loob po sa inyo para po sa ikabubuti naman po nila. Ako po ay nananalangin po na kami po ay patuloy ninyong bigyan po ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna, lalo na po yung mga malalalang karamdaman. At nananalangin din po ako sa inyo, Diyos Ama, na pakihipo po yung mga tao pong naliligaw po ng landas, nagiging sarado po ang pag-iisip, gumagawa po ng mga hindi magaganda, mga nanlalamang po ng kapwa, mga nananakit po ng kapwa, lalo na po ng mga inosente, at pakihipo din po yung mga tao na meron po mga malalalang karamdaman at meron pa rin pong pagsubok hanggang ngayon. Ako po nananalangin para po sa kanila na magkaroon po na sila ng kaliwanagan at patuloy po na manalangin po sa inyo para po sa kanila pong ikabubuti. Ako po nananalangin na pakihipo po yung talaga pong andun po yung malalala at humihingi na po ng milagros mula po sa inyo. Kami po ngayon inyo pong samahan sa pagbabasa po ng barahan na ito. Ito po ay very fast or very quick reading. Kami po inyo samahan at bigyan niyo po ako ng malakas na mensahe na magmumula po sa inyo. Maraming salamat po. Amen. Honestly guys, honestly mga ka-angels, I'm not in a good condition. Charot. Hindi, ano lang po, medyo nakakaramdam po ako ng block may blockages po ako sa throat chakra ngayon. No. Pero laban pa rin si Angel Whisper. No, laban pa rin for you with love. Okay? Ano lang to, ligo lang. Ligo-ligo lang. Usapan, ligo-ligo lang. Walang sabon. Charing. Sabon ba yun? Shampoo. Okay, so start na po tayo. Ano lang po talaga to, as in, madali ang reading pero very meaningful. Okay? So, hingi po tayo naman sa kay God kung ano po yung gusto nilang iparating sa inyo for this weekend. Sabihin na natin for this weekend or for tomorrow. Kung ano po yung pwede nyong ihanda tomorrow, no? Kung ano man ang meron, kaganapan tomorrow or later, no? Tingnan po natin kung ano po ang yan. So, we have 1. We have the cleverness. So, if you have been going through difficult times, it is time to think outside the box to find the solution. Alam mo, kailangan talaga pagka ikaw nakakaranas ng mga hirap, ng mga trials, struggles, pains, sorrows, etc. Yung mga negative moments na dumadaan sa buhay mo ngayon, ano. So, kailangan mong lumabas na dyan. Kailangan, wag mong namnamin, no. Ilabas mo yan. Kumbaga, parang, kung hindi mo man mailabas, pero andun yung kung humanap ka ng paglilibangan, humanap ka ng mga places or maghanap ka ng tao na makakausap mo, na makakatulong sa'yo deep inside, especially kung halimbawa meron ka talagang pinagdadaanan na matitindi, no? Huwag kang magmukmuk kasi hindi makakatulong, and talk to God na bigyan ka ng mga tao na talagang makakapagbigay sa'yo ng comfort, no? And andun yung makakapagbigay sa'yo ng advice, mga ganyan, ng tama, no, na talaga magkakaroon ka ng peace of mind na rin at the same time. Okay, so this is also a reminder to avoid neglecting your creative side. And if you have let creative projects lapse, it may be time to pick them up again. Okay, so alam mo yung ikaw kasi yung tipong taong marami kang mga ideas or masyado kang creative, artistic, mga ganyan, ano, malaro ang isip mo Ang dami mong ideas, ang dami mo, marunong ka sa lahat, marunong ka dumiskarte, ikaw yung tipong taong hindi magugutom, or ikaw yung tipong taong hindi basta-basta maiisahan, yung mga ganyan, no. So, dire-diretso mo lang yan, ano, kasi kung ititigil mo yan,
sayang, no? So, ang mas maganda dito is talagang andun yung, kung meron parang nagkaroon man ng delays or parang andun yung minsan hindi pumapasok sa isip mo dahil nga dun sa parang parang pakiramdam mo meron mga blockages kasi nga andun yung marami kang iniisip na dahil nga sa hirap, dahil nga sa mga pagsubok na dumarating sa'yo, parang walang pumapasok na bright ideas. Hindi totoo yun. Parang ikaw din naman ang mismo gumagawa ng mga ganyan. Pero ang totoo, alam mo kung paano solusyonan yan. Parang ang gusto mo lang ngayon is manahimik, magpahinga, ganito, ganyan. Pero walang mangyayari. No? So, better na ayusin mo yan. Ayusin mo and, kumbaga, harapin mo yung mga ganyang mga pangyayari. Okay? Kung meron ka mga pagsubok, go lang. Go with the flow, laban, no? Then, let God mo yung mga ganyang pains dahil alam kong meron mga naghihintay na mga magagandang opportunities or maraming mga doors na i-open sa iyo si God para ay kagaganda ng flow ng buhay mo. Okay, so now we have the panda, which is boundaries ang nakalagay, no? So your space is sacred. Wow. Guests who overstay their welcome impact your aura. Now, and you have every right to stand your ground. Your needs are important. You must nurture your soul with the same gentle love support you offer to others. Yes, dapat ganun talaga. Hindi yung parang, kasi ang nangyayari dito, ikaw lang yung nagbibigay ng love. Parang masyado mong minamahal yung mga ibang tao, pero yung sarili mo, hindi mo pinahahalagahan. Alam mo yung, parang hindi mo na iniintindi yung sarili mo eh. Hindi mo na, alam mo yung mas binibigyan mo ng halaga yung ibang tao talaga kaysa sa sarili mo. So, hindi ko naman po sinasabi dito na parang baliwalain mo naman yung iba or parang sa'yo ka naman mag-focus. Hindi. Ang akin dito is ano ka ng set ng boundaries, no? Kasi parang ang nangyayari dito is andun yung pagkakaroon mo ng concern sa iba is talagang sagad, no? Na talagang ayaw mo silang pabayaan. Lahat ng pagmamahal binibigay mo sa kanila, lahat ng pag-aalaga, pag-iintindi binibigay mo sa kanila, pero yung sarili mo hindi mo maintindi or yung alam mo yung tipong kahit minsan niloloko ka na parang wala pa rin. Stay on your, parang kaya sinasabi dito na kailangan you have every right to stand your ground, no? Your needs are important. So kailangan talaga dito parang minsan isipin mo rin yung sarili mo na may mga pangangailangan ka rin or meron ka rin dapat intindihin sa sarili mo. Hindi yung puro sila. Bigyan mo rin ng time yung sarili mo or better, mas maganda yung i-balance mo yung mga nangyayari sa buhay mo. Okay? So, hindi naman po masama talaga yung magbigay ka ng love, pagpapahalaga or support doon sa mga tao sa paligid mo, no? Basta matuto kang mag-set ng boundaries, okay? Okay, so we have the love naman, which is the swan. No, so you have found your soulmate or they are just around the corner. Okay, so itong soulmate mo na to is, alam mo yung natagpuan mo na. No, or malamang nga daw is naandyan lang dyan sa tabi-tabi. Or minsan, nandyan lang sa tabi-tabi mo pero alam mo yung hindi mo lang pinapansin pero nandyan lang sila. No, remember that when the two souls are destined to be together, they always find their way back to each other. All those things you've had to go through were worth it. Okay? So, alam nyo, yung soulmate. Okay, so, when it comes to parang pag-uusapan natin tungkol sa soulmate, no, is ito yung talagang sinasabi na kahit na maghiwalay kayo ng 2 months, 2 years, 2 decades, parang ang tagal nun na. So, yung mga ganyan is talagang end of the day is kayo pa rin na magkikita. No, so talagang andito yung talagang maghahanap ng way ang universe na kayo may kabalikan kasi talagang kayo meant, 'di ba? Meant to be to be lovers forever, yung mga ganun. No, so walang makakapigil yan pagka soulmate, no? Kaya nako, kahit anong awat, kahit sino ang pumasok, kahit na yan gayumahin ka, kung ano man, kung sino man ang sumira, darating ang araw na magkukross uli ang landas nyo at tutuloy nyo yung pagmamahalan nyo. Okay, so andyan ang ibig sabihin ng love or ng swan dito sa ating animal oracle card. Okay, so now we have the giraffe, which is the reflection.
So, if you are facing difficult situation, do not rush into making a decision. Totoo naman, kasi alam nyo minsan, pagka meron tayong mga problema, andun yung nagmamadali po tayo mag-isip kung paano gagawin. And minsan, hindi na tayo nakakapag-isip ng tama kasi akala natin yung mga nangyayari sa atin or yung mga nagagawa natin decision is tama, which is hindi. Minsan, kadalasan po kasi pagka hindi natin pinag-isipang maigit, bigla tayong nag-decide, ending, mas lumalala yung sitwasyon eh. So, kailangan po dito para hindi lang think twice, think million twice, no? Para, million times, sorry. Million times bago ka magbitaw ng, yung final decision para walang sisihan sa bandang huli. Yung ganun. Talagang, kailangan, lalo na kung halimbawa masyadong seryoso yung sitwasyon, kailangan talaga dito is pag-isipan mong mabuti kung ano yung mga gagawin mo sa buhay. Okay? So, you are advised to turn that problem around in all possible manners. Ganun nga. So, wag mong isipin na parang kung ano man yung mga dumadating sa'yo na mga hirap, no, is parang iniisip mo na parang pinarurusahan ka, sinusumpa ka na, hindi. Pero madalas po kasi is yan yung way ni God na para bigyan ka ng mas matatag, para mas matuto ka, mas maging lumaban ka sa hamon ng buhay. Yung ganyan, no? So, wag nyo iisipin na kaya nagkakaroon ng mga ganyan struggles is parang pinarurusahan kayo. Hindi po. So, makadalasan po parang dyan pa kayo magpapasalamat kay God kasi kung hindi dahil sa ganyan na napagdaanan nyo, is hindi nyo malalaman na kung ano ka at ano ang dapat mo pang mga dapat gawin para maging better person ka. Kasi minsan yung mga trials, dyan yung binibigyan tayo ng mas nagiging mas mabuting tao tayo. Mas nagiging mas mabuting nilalang tayo. Okay? So, before deciding on a solution, your circumstances need to be examined carefully. True. No? Kung kailangan talaga, ayusin mo muna, parang i-organize mo muna, parang, ito yung isa kong problema, ito yung isa. Yung ganun. No? So, hindi naman lahat talaga is madaling solusyonan. Kaya nga kailangan talaga, kung meron kang problema at sang katutak to, isa-isahin mo para isa-isa rin ang resolve. No? And make sure na yung mga lalapitan mo is talagang well-trusted din kasi para andun yung maging maganda din na resulta ng desisyon ng mga gagawin mo. Hindi yung yung imbis na umahon ka, lalo ka napadapa, lalo ka napahamak, no? Or lalong hindi push through yung mga gusto mong mga goals to move forward sa buhay, yung ganyan. So, and make sure din na talagang yung mga problema mo na yun is lagi mo isasangguni kay God, na hihingi ka ng signs para, alam mo, magaan mo siyang mare-resolve or mas madali and very smooth mo siya mare-resolve yung problema na yan. Okay? So, now we have the eagle, which is vision. So, it is time to look inward with an attentive eye. Allow your heart to guide you and opportunities you never dreamed were possible will present themselves when you least expect it. Get ready for greatness. Wow. So it's time to look inward with an attentive eye. Allow your heart to guide you. And opportunities you never dreamed were possible will present themselves when you least expect it. Okay. So dito sinasabi dito parang hayaan mong parang to make this quote, hindi or a message, to make this message short is parang kailangan talaga dito is follow your heart, follow your desire, no? And kasi yung mga opportunities or parang yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo or gusto mong mga parating or gusto mong yung mga dating parang tingin mo is imposibleng mangyari, no? Pero kung andun yung desire mo is na nandoon or sinusundan mo yung heart mo dun sa mga or yung mga passion mo, yung mga ganyan is inaalaw mo na i-guide ka, parang alam mo yun, minsan may mga whispers ka naririnig na ganito ang gawin mo, no, is andun yung mapagtatanggumpayan mo yan, no? Kumbaga pagka napagtanggumpayan mo yan or napasok mo na yung ganyang mga pagsubok or parang alam mo yung sinunod mo yung talagang desire mo, is andun yung talagang parang ang kasunod nun is yung tagumpay talaga, no? Kasi ang hirap kasi magtatrabaho ka dahil ito lang yung gusto ng magulang mo, ito yung gusto ng asawa mo, ito yung gusto ng partner mo, ibang-iba po yun. Kasi kung talagang galing sa heart mo yung mga ginagawa mo, is talagang andun yung tagumpay. Pero kung parang napilitan ka lang
Especially sa mga pag-aaral, ganito, ganyan. Gusto ng isang tao, gusto niya maging doktor ka, pero ang gusto mo lang naman maging accounting or accountant, no? So, yung mga ganon, mas maganda yung susundin mo kung ano yung talagang gusto mo. Kasi doon ka magkakaroon ng growth. Pero kung hindi mo susundin yung gusto mo at gusto nila ang masusunod, stuck ka lang. Walang mangyayari sa buhay mo. Napaka-boring ng buhay mo. Okay? So, we have the ship, which is the innocence. So, you are encouraged to reconnect with your inner child in order to become more spontaneous and playful and consider what life has been to offer with a greater sense of wonder. Teka lang po, ayusin ko lang. Okay. So, take some time this week to get in touch with the innocence and vulnerability in you. Okay, so, dito is kailangan mo lang talagang maging parang, alam mo yon, kailangan mo lang parang mas maging, mag-reconnect ka or parang kumonek ka dun sa mga dating, hindi naman sa past, no? Pero, parang mas maging playful ka ngayon kasi parang kung siseryosohin mo lahat ng mga mangyayari sa'yo ngayon, parang alam mo yon, masyado kang tutok, masyado kang focus, na parang doon na lang umikot ang mundo mo sa bagay na yun, na parang wala ka ng time to spend time with your friends, yung ganyan, yung parang masyado ka naging seryoso doon. Parang alam mo, gawin mo rin din minsan parang laro-laro lang, pero andun yung hit, no? Yung parang nahihit mo siya kahit na parang naglalaro ka lang, parang parang ang pakiramdam mo dito sa naglalaro ka lang, pero andun yung tagumpay, no? Andun yung happiness, andun nakakatawa ka pa rin, nagagawa mo pa rin yung mga gusto mo, yung parang iisipin mo dito parang para lang akong bata noon, parang ganito lang ako ng bata, no? Ganito lang yung ginagawa ko noon, na yung andun din kasi dito, yun, exactly, yung pagiging inosente mo, pero andun yung inosente ka man, pero alam mo yung nare-reach mo yung mga gusto mo sa buhay, yung gusto mong gawin para dito sa taong to or para dito sa ginagawa mo to, is andun yung nakukuha mo yung gusto mo, no? Hindi kayo yung parang bored, no? Pero andun yung, oo nga, seryoso ka nga, ganito, ganyan. Katulad na, halimbawa, nagre-reading ka, masyado kang serious, masyado mong tinututukan yung mga messages na yan, or may taro na yan, masyado mong well-detailed talaga. Actually, yes, kailangan talaga well-detailed yan, pero kung kailangan samahan mo minsan ng sense of humor, parang jokes, mga ganyan, smile, ganyan, or parang minsan, alam mo yun, yung bibigyan mo din ng minsan konting kilite, no, yung mga ginagawa mo, para alam nyo kasi minsan hindi ba nga sabi nga, laughter is the best medicine. So minsan alam nyo, kahit tipong kahit minsan hindi ganun kagaling yung mga manggagamot, pero with the help of the communication is andun yung healing, no, andun yung gumagaling. So isa yan sa mga kailangan mong gawin para sa mga clients mo, or or mga pasyente mo, no? Okay, so let's see. Okay, so we have the lion, control. So if you have moderate aggressive impulses, this is an invitation to control your temper. Wow. You are encouraged to explore how to express your needs or thoughts more openly and constructively to reduce your level of frustration. Okay. So, yun na nga. Ang lion kasi is kilala to sa pagkakaroon talaga ng power or strength, authority, ganyan yung lion, ano. So, andito talaga yung napaka-aggressive nitong mga lions, no. So, make sure na parang andun yung matuturin pa rin, kahit na gano'n tayo katapang, kahit na gano'n tayo ka-brave, no, katibay, no, kailangan pa rin po natin i-control yun. No, kasi kumbaga, kung dadali natin yan sa padalos-dalos, ang tipong konting bagay, andun yung nagtataas ka ng boses, andun yung nagmumura ka, andun yung ang bilis magkunot ng noo mo, yung mga gano'n, wala naman po mangyayari dun eh. Unlike yung talagang dadaanin mo sa diplomatic way ang lahat, andun yung magiging okay naman eh, no. Kumbaga, hindi naman kailangan lagi pagka nagkakausap or nagkakaroon ng tampuhan or nagkakaroon ng misunderstanding, is dadaanin nyo po talaga to sa bangayan, no, yung mga ganon. So, better na, kumbaga, andun yung talaga yung self-control or pag-usapan na maayos yung mga problema sa buhay, no.
Ay, ang daming bumaba. Alam nyo, sa totoo lang, wala lang. Okay. So, siguro mga 30 minutes tapos tayo. Ay! Okay. So, owl. So, you are being encouraged again. Parang puro ganun, ha. You are being encouraged again to look beyond deceiving appearances into true reality of a situation or person's motives. You need to hear what is really being said despite the words and emotions coming from the messenger. Oh, I see. Totoo. So, mas maganda talaga dito yung, alam niyo, ikaw mismo mag-observe, no? Kailangan, ikaw yung, wag kang parang makikinig sa mga sabi-sabi, no? Alisin mo yung gano'n, yung mga, sabi ni kasi ni ganito, ganito yan, ganito ganyan. Mas maganda yung ikaw mismo ang mag-observe sa mga tao. Kasi kung halimbawa makikinig ka doon sa mga salita ng tao, andun minsan yung dagdag bawas na tinatawag. Na parang hindi ka sure kung talagang yun yung sinabi ng isa. Kasi minsan talagang pag halimbawa may galit pa lalo yung isa, yung kausap mo. Andun yung meron sinabi sa kanya yung person na yun, pero kulang. Or madalas may dagdag, kasiraan pa. No? So, parang mas maganda yung ikaw na lang ang mag-effort na mag-observe sa mga tao o sa mga pangyayari para at least wala tayong nababagang tao. Mas better yung tayo yung nag-explore or nag-observe sa mga paligid-paligid natin or especially sa mga ginagamot natin para alam nyo yun, hindi tayo wala tayong sisisihin sa bandang huli kundi sarili natin, diba? Kasi tayo nag-decide nun, tayo nag-observe nun, tayo yung gumawa nun. So, wala tayong sisihin, walang gulo. Diba? Ganun lang yun. Okay? Excuse. Ayun, dami pala nun. Okay, so let's see kung ano pa ang sasabihin ng card. Okay, so tarot na po tayo, tarot card. Tingnan natin. Ano oras na po ba at may nagme-message pa sa akin? So, it's 1 a.m. Teka lang, ba't ganun? It's 1 a.m. So, bukas ko na po ito i-upload or mamaya pala kasi I'm too much sleep. Wow, 7 of Cups. First card. Okay, so dito is sinasabi talaga na kumbaga kailangan ano ka dito, no, very attentive or better, isulat mo to sa journal, no, lalo na yung mga visions mo, no, kasi dito is parang meron ka talaga mga visions ngayon na talaga parang mag-guide sa'yo or parang ito yung mga visions na nagbibigay sa'yo ng message, no, from the messenger or from the divine para maging guide mo sa araw-araw, no. So, kung minsan man, kung halimbawa mang hindi naman to updated, parang hindi naman araw-araw, maya ang bigay sa'yo ng mga downloads or visions, still, meron ka namang mga nakaraan na vision. So, pwede mong gawing pattern yon, no? And also, we have the dito sa 7 of Cups is sinasabi dito na hindi mo kailangan, yung mga hesitations, doubts, mga ano pa ba yung mga fears, alisin mo na yon, no? Kasi kung halimbawa patungkol naman to sa, kasi mare-recognize ka dito eh. And pagdating sa wealth is talaga na andi dito din, makikilala at makikilala ka, magiging famous ka. Yun nga lang talagang, sa pag-angat mo is talagang andun din yung mga delays and sometimes is andun yung talagang meron sumasabotahe. Which is very normal. And for some of you is magkakaroon talaga ng sariling house or maybe magkakaroon ng relocation, mga ganyan. Okay? Okay. So, we have the Page of Pentacles, which is yung financial opportunity nyo dito or about money is talagang andito yung nagkakaroon na ng growth and magkakaroon pa ng growth, no? Talagang yung parang yung abundance mo dito is talaga namang namumutawi na talagang kitang-kita mo na in the near future is magkakaroon ka na magandang pamumuhay, no? Kasi yan yung ibigusto sa'yo ni God, that's God's plan, kaya always be thankful, no? Okay, so we also have the Page of Cups, no? Still na andito yung, so still na andyan yung sinasabi na talagang, alam mo yun, when it comes to partnerships or love, relationships, is andun yung nagkakaroon kayo ng maganda samahan ngayon, no? Kasi andito yung talagang mas nagiging ano ba tawag doon, mas kapit or mas malakas or mas sweet kayo or mas matatag, mas pinatatag ng panahon sa mga nangyari kasi sa inyo from the past. Ito mga nakaraan na siguro last year, 2 years ago, mga ganyan na marami kayong pinagdaanan.
nahirap, no? So, or maybe marami kayo din na pagkakasunduan. So, this time, no, is talagang sinasabi dito na kung hindi nyo pa na-experience ngayon itong mga collective, so maybe, or hopefully, no, next month or early next year is magkakaroon na kayo ng magandang bonding or magkakaroon na kayo ng very smooth relationship na parang ang pakiramdam nyo dito is andun yung parang mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Yung mga ganong bagay-bagay, no? So, let's see. Okay, so we have 5 of Pentacles. So, talagang dito, sinasabi dito sa 5 of Pentacles, so talagang nagdaan kayo sa talagang, alam niyo yun, poverty, losses, maraming hard times, mga ganyan, and talagang andun din yung minsan, some of you, no, napagdaanan yung depression. At talagang, parang naghihirap kayo, nagkaroon talaga ng maraming problema, pero kahit na gano'n na nangyari, is ando naman yung nalagpasan mo yan. And dahil naman dyan sa mga hirap mo na yan, dahil andito nga sa'yo ang 7 of Cups, is talagang mag-e-end at mag-e-end yung sitwasyon mo na yan na pagdating sa struggles mo or sa ano ba to, sa mga pagkakaroon mo ng kahirapan sa buhay, talagang na mag-e-end at mag-e-end to, wala nang makakapigil to dahil this is God's plan. So ito is parang talagang hindi naman tayo magkakaroon ng successful life kung wala tayong paghihirap na pagdadaanan. Kahit naman saan, bago ka ma-promote, kahit sa trabaho, kahit bago ka ma-promote, is andun yung, kailangan mo muna syempre magtrabaho na maayos. And meron pa nga paghihirap din na test na ibibigay sa iyo ang boss mo. Diba? So now, we have the 2 of Pentacles, which is talagang, andito yung pagdating sa money, no? Andito yung kailangan mong balansihin. No, andito yung kailangan mong balansihin kasi kung hindi ka marunong magbalanse, mapupunta lang sa wala yung mga efforts or yung mga financial abundance, prosperity na dumadating sa'yo. Pero kung ito i-secure mo, maglalaki at lalaki ito. Andun yung, kung meron ka mga plans to travel, andun yung talaga matutupad yan. Meron kang plans pumili ng bahay or kung ano man yung mga gusto mo sa buhay, no, like in the material things din. So, andun yung talaga makakamit at makakamit mo yan. Kasi nga, andun yung marunong ka ng or parang napag-aralan mo na kung paano mo siya balansin and to secure kung ano man yung mga kinikita mo ngayon. So, pagka ganyan ka ng ganyan, syempre, andun talaga yung kabuntot mo na doon na marunong ka na mag-save, marunong ka na mag-secure. As in, alam mo na kung ano ang halaga nung pera, no, syempre andun na yung happiness, andun yung victory, andun yung celebration, no, and baka nga for some of you, baka ikasal or parang magkakaroon ng second vow, mga ganyan, or alam mo yun, magpapatayo ka ng sarili nyong bahay, maraming plans na talagang magkakaroon kayo ng harmonious relationship with your person. No? So, dito naman sa 7 of Swords, is andito yung talagang, meron talagang tao na talaga namang gigil na hanggang ngayon, ano, na nakawin niya kung anong meron ka ngayon. No? Meron talaga. No, na talagang ayaw tumigil na kunin niyang kung ano man ang yaman, yaman. Di naman sa yaman, pero kung ano man yung success, yun. Kung ano man yung success na meron ka ngayon, is talagang gusto nitong kunin dahil ang gusto nito, siya lang ang nagtatagumpay at ikaw ang lulubog, siya lang ang lilitaw. No? So, make sure na parang keep on praying, keep on asking for God's guidance, especially din sa mga ancestors mo, universe, no, para naman hindi ka, alam mo yon, hindi ka mawalan ng focus sa mga ganitong bagay-bagay. Kasi hate na yung nangyayari sa iyo ngayon na talaga namang halos ngayon is pinipilit niyang nakawin kung ano yung meron ka. Pilit niyang kinukuha yan, yung mga gifts and abilities sa binigay sa ni God or even yung mga blessings sa binigay sa ni God. Hindi man niya ito manakaw o hindi naman ito makuha, pero andun yung binipigilan niya yung mga gifts and abilities sa binibigay sa ni God or blessings pa na binibigay sa. Pero again, hindi naman siya magtatagumpay dito, no? Okay? So, make sure na maging maayos ang lahat. I mean, kailangan maging attentive ka dito, malakas ang pakiramdam mo para hindi ka malusutan ng mga to. Okay? So, yan po ang ating reading for tonight. Para po sa mga naka-resonate, please paki-subscribe po ang ating YouTube channel and paki-like and share. Then, paki-click din po ang notification bell para po sa update, more updates. And gusto ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga
ano ba to, sa mga nagbigay po ng super thanks stickers na nag-donate po rin dito para po sa channel. Maraming salamat po. God bless you. And sa mga gusto pong mag-donate is maraming salamat po in advance. And God bless you all. And may the Spirit of God may always be with you. So please, let us keep on praying, no? Kasi po sa napapansin ko po, sa experience ko na rin po, no, na kumbaga andito po yung talagang ang dami ko po kasing na ginagamot ngayon na talagang more on mga inaatake po talaga sa spiritual. So hopefully is malesen hanggang sa mawala po ito. So tulungan po natin ang isa't isa na mawala naman po yung mga ganitong gawain, no. Doon po tayo sa right path, no, na parang kung kaya naman pong daanin sa pag-uusap, wag na po daanin sa spiritual, no. Kasi nakakaawa po. Excuse me. Okay, kung ako po ngayon, is talagang andito po yung, pero akong naka-block yung throat chakra ko. Pero ilalaban ko po ito para sa inyo. So, maraming salamat po sa pagtsatsaga sa araw-araw na pakikinig dito sa ating channel. Maraming salamat po. So, babawi na lang po ako tomorrow kasi po talagang hindi maganda yung kondisyon ng throat chakra ko tonight. Okay? So, I'm very sorry. So, tomorrow po babawi ako. Maraming salamat po and God bless us all. Bye!